Kristo ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang kinalakihan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluguran at kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Kanyang nilulon ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Wika nila, "Hindi ba ito ang anak ni Jose?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, pagamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Capernaum." At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dami-dami ng mga ketongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila, maliban kay Naaman na taga-Syria. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan si Jesus palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan si Jesus sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna ang lahat. Magandang gabi pong muli sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa at sa pagtatapos sa buong maghapon, unang araw ng paggawa sa pagdalo sa ating misa dito sa pambansang dambana ng ating pong Jesus Nazareno. Siguro ay nagtataka kayo, bakit nakapula si Father? Chinese New Year ba? Di ho. Ang Lunes po sa tradisyon ng simbahan ay nakalaan sa pagdedebosyon sa banal na Espiritu. The votive Mass of the Holy Spirit every Monday. Kaya kung tutusin ang bawat araw po sa buong sanlinggo ay meron tayong mga pinaglalaanan. Monday is devoted to the Holy Spirit.
Tuesday, alam nyo na kung saan, dyan tayo sa Bustillos, ang pagkaalala at paggunita kay San Antonio de Padua. Miyerkules, ito po'y dapat na araw ni San Jose. Ang Miyerkules po'y araw ni San Jose. Ang Huwebes ay kay St. Jude, San Judas Tadeo. Of course, ang Biyernes ay sa kamahal-mahalang puso ng ating Poong Jesus Nazareno, bukal ng mabathalang awa. At ang Sabado ay siyang dapat na araw ng mahal na Birheng Maria, hindi ho Miyerkules. Sabado ho, Our Lady's Saturday ang tawag. Kaya ho, ngayong Monday, dahil it's a ferial day, walang tayong santong pinagdiriwang, akin hong napagpasyahang gawin ang misang ito sa karangalan, ialay natin sa karangalan ng banal na Espiritu. And it's very providential, tugmang-tugma po na narinig natin sa Ebanghelyo kung saan si Jesus sa pagbasa niya ng kasulatan ni Propeta Isaias, kanyang nabasa at binasa, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa dukha ang mabuting balita." Ito ho ang maituturing nating pagpapakilala ng Panginoong Hesus at ang simulaan ng kanyang pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa una, siya ho'y labis na hinangaan ng kanyang mga kababayang taga Nazaret. Let us be reminded, ito ho'y sa Nazaret mismo niya ginawa. Siya ho'y nagbalik bayan, umuwi sa bayang kanyang kinalakihan, ang Nazaret, at sa pagbasa niya ng kasulatan ni Elias, ni Isaias, ito ho ang kanyang binasa, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon." Sa umpisa, siya ho'y talagang hinangaan, napakataas ng pagtingin ng kanyang mga kababayan. Ngunit sa kalaunan, naalala nila, teka muna, di ba yan ang anak ni Jose, ang karpintero? At doon na ho naramdaman ni Jesus ang malaking pagtanggi at paghamak nila sa kanyang pagkatao at pagka-Diyos. At dahil po doon, hindi na nakagawa ang Panginoon ng marami pang himala. Nakagawa siya ng ilang mga himala at the start, sa simula. Ngunit nang maramdaman niya na ang mga kababayan niya mismo wala sa kanyang tiwala, hinahamak pa ang kanyang pagkatao at mismo ang kanyang amang si Jose, na hurt si Lord. Kayo kaya, no? Umuwi kayo sa inyong probinsya at sinabi, "Naku, kilala kita nung bata ka pa, ganyan ka. No, saan ka nang galing? Saan mo nakuha yung karunungan yan? Ano ba ginawa mo sa buhay mo?" May panliliit, may panghahamak. At yun ang nangyari sa Panginoon, na hindi namamalaya ng kanyang mga kababayan, hinahamak nila mismo ang kanilang mga sarili, hindi si Jesus na nagbabalik bayan sa kanila. Kulang na lang sabihin nila, walang magaling na manggagaling sa atin. Diba? Ang tingin nila kay Jesus, anak lang yan ni Jose. Si Jose, panday. Ang luwagi, karpintero. Anong mapapala ng isang anak ng karpintero? Kalokohan yan. Kaya ho, ang Panginoon, kahit gumawa man siya ng himala, hahamakin nila ang lahat ng kanyang kabutihan at kakababalaghang ginawa. At ito ho ang tinuturing ng simbahan na pinakamasaklap at malaking kasalanan, ang paghamak sa Espiritu Santo. Sasabihin natin, paano maging paghamak sa Espiritu Santo? Si Jesus ang hinahamak nila. Ano ho ba ang bungad ng Panginoon sa pagbabasa niya ng kasulatan ni Propeta Isaias? Ang sabi niya, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon." Kung tutusin,
Nagpapakilala si Jesus na hindi lang ako ako nga ang kababayan ninyong lumaki sa piling ninyo. Ngunit ngayon, nasa sa akin ang Espiritu ng Panginoon na nangungusap sa inyo at gagawan kayo ng lahat ng kababalaghan bilang pagsisimula ng kapangyarihan ng Diyos sa ating sanlibutan. Hindi lang nila hinamak si Jesus, hinamak din nila ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. At yun ho, ang tinuturing ng simbahan na pinakamasaklap, grabing kasalanan of all the sins to underestimate the Holy Spirit. Now, paano ho ba natin ito maaaring gawin? Sana ho wag nating gagawin. Pero maganda hong mapaalalahanan tayo nang sa gayon, huwag na ho nating gawin. Dahil masasaktan muli ang Panginoon at hahamakin natin ang Espiritu Santo na siyang pinakamakapangyarihan, ang Espiritu ng Diyos na siyang gumagawa ng lahat ng himala at kababalaghan. Ano ang dapat gawin? Huwag pagdudahan ang Diyos. Huwag pagdudahan ang Diyos. Siguro pwede pa nating questionin ng Diyos. Pero sana'y maingat tayo sa pagtatanong na ang ating pagtatanong ay hindi paghamak o kawalang pagtitiwala, kundi pagtatanong at pagtataka sa mahiwagang pagkilos ng Diyos. Naintindihan mo ba? Siguro sasabihin niyo, Father, nagsimba ako para gumaang, pero parang laking sumakit ang ulo ko. Ito ho ang napaka-basic, na sana'y sa atin hong paglapit sa Panginoon, magtanong man ako sa Kanya, ito'y mag-aakay sa akin sa mas malalim na pagkapit at pagtitiwala at pananalig sa Kanya. Iba ho kasi yung pagdududa. Ang pagdududa ay kawalang pagtitiwala at paghamak sa kakayahan ng Diyos. Nasa kalaunan, dahil sa ating pagdududa at paghamak sa kapangyarihan ng Diyos, tatalikod na ako sa Kanya, hindi na ako maniniwala sa Kanya. Yun po ang nangyari sa mga kababayan ng ating poong Nazareno. Hindi na nga nila siya tinanggap, gusto pa nila siyang mawala sa kanilang paningin at sa kanilang buhay. Itutulak sa bangin. Saan ka naman nakakita? Nagsimula sa mataas na paghanga, ngayon gusto na nilang patayin. Kaya sana po bunga nitong ating pagsisimba ngayon sa karangalan ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng Diyos Ama at Espiritu ni Jesus, ang Espiritu Santo. Hingin natin na nawa sa ating pagtatanong, sa ating pagdadasal, may katanungan, hindi kawalang pagdududa. Ito nawa ang higit na maglapit at magpakapit sa atin sa Diyos na siya'y nakikinig, siya'y may ginagawa, at siya'y kikilos ayon sa kanyang kabutihan at magandang plano at panukala para sa ating kapakanan. Di man natin ngayon nakikita ang kasagutan at ang liwanag ng ating inaasam, di natin siya questionin, di natin siya pagdududahan, di natin siya tatalikuran, di natin siya susukuan. Bakos isusuko natin sa Panginoon lahat ng ating pagdududa, lahat ng ating pagtatanong, lahat ng ating kahinaan, lahat ng ating kawalang pag-asa, upang ito nawa na di natin namamalayan ang siyang pinakamalalim na dasal na naglalapit sa atin sa Kanya. Di po natin matatawaran ang pagkilos ng Diyos. Ang Diyos ay higit pa sa ating inaakala at inaasahan. At naway, lagi nating paiiralin sa ating pagtatanong,
at paglapit sa Kanya na may gagawin ng Panginoon, may ginagawa na siya ngayon pa man para sa ating kabutihan at para sa ating kapakanan. Meron pong isang awit ang mga charismatic na hindi ko na ho naririnig ngayon. Sabi ho nila, alam kong may magagawa ang Diyos. Tama ba? Alam kong may gagawin ang Diyos. Sana ho baguhin natin yung lyrics na yon. Ang gagawin ng Diyos hindi future, hindi saka na. Baguhin ho natin, tanda ng ating paniniwala na alam kong may ginagawa ang Diyos. Di ko pa man to nakikita, di ko pa man to nararamdaman at natatanggap. Ngayon pa man, sa mahiwaga at makapangyarihang pagkilos ng Diyos, may ginagawa siya para sa ating kaligtasan at ikapapanuto. Ito nawa ang lagi nating panghawakan at laging panalangin sa paglapit natin sa Panginoon.